Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong card ang dapat gawin, i-manifest, or isipin. Ang reading natin ngayon ay ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo, ano ang message ng person mo sa iyo, ano ang mga bagay na hinahanap sa relasyon ng person mo. Ang ibig sabihin nito ay mas i-apply mo sa sarili mo yung happiness. Imbis na takot ang pairalin mo or maramdaman, palitan mo to ng mas magandang pananaw. Yun ay love. Kasi nasa love na lahat ang ingredients. Kapag ka walang love, magulo ang relasyon at saka kung mapapansin nyo pati mundo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Two of Pentacles, Eight of Cups, at Ace of Pentacles in reverse. Ipinapakita sa cards na ito na marami kang binabalanse sa buhay mo or sitwasyon. At nararamdaman mo na hindi ka na masaya. Kaya ihihinto mo ito. Nakadalawang cards ka na. At ito rin yung start na yung financial na meron ka ay unti-unting mauubos. Kasi hindi naman ito yung nagpapasaya sa iyo. Hahanapin mo muna yung sarili mo. Aabandonahin ko ano man yung mga ginagawa mo sa buhay. Ang ilan sa inyo sa career o kay negosyo, meron kang dalawang bagay na pinagsasabay. Pero, kailangan mamili ka kung ano yung mas importante. At saka, base sa mga cards, meron namang magandang solusyon yung problem mo sa career or financial. Kailangan mo lang pag-isipan itong mabuti kung paano ito maisasaayos. Kung meron kang mga pinaplano na magpalit ng trabaho or mag-umpisa ng bagong negosyo, kailangan pagplanuhan mo yung bawat steps na gagawin mo. Sa mga naghahanap naman ng trabaho, huwag mong tingnan lang kung gaano kataas yung sweldo ng papasukan mo. Kailangan mo din ng iba't ibang experience. Tsaka pwede ka naman mag-quit kung meron ka ng mas nahanap na dream job mo. At saka mag-focus din sa career na kaya mong mai-handle. Sa mga single, ang ilan sa inyo, ang hinahanap mong karelasyon ay yung may regalo or yung kaya kang suportahan sa financial. Pero hindi ka makahanap ng ganitong person. At ang advice ng cards ay huwag mong hayaan na ito yung direksyon na tatahakin mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi pang matagalan yung mangyayaring relasyon. Kasi darating yung panahon na mag-iiba yung pananaw mo na hindi material yung hahanapin mo kundi pagmamahal na. May hirapan kang kumalas dun sa person. Ito muna yung alamin natin yung message ng person mo. Ang buong akala ng person mo, lahat ng responsibilidad, pagmamahal, yung kailangan mo ay naibigay niya sa iyo. Pero hindi pala ito yung kailangan mo. At yung person mo,
mas pinapagana niya yung isip niya sa kung paano mabibigyan solusyon yung problems nyo, kung paano ka kakausapin ng mahinahon. At merong panlulokong nangyari dito guys, at saka hindi kanya natrato ng tama. Meron din nagpapagulo sa isip ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo ay nagkaroon kayo ng baby ng person mo, pero meron siyang pagdududa. Kaya lang itong person mo, mas ikaw yung pinipili niya kasi ikaw yung mahal niya. Magkaroon man ng baby or wala. Kaya sinasabing twin flame kasi hindi kayo magkapareho ng person mo. Pero nauunawaan mo siya. At ikaw yung nagpapakumpleto sa kanya kahit na may mga weakness or kamalian man sa kanya. Sa mga nasa relationship naman, para makaiwas sa misunderstanding, pag-aaway, selos, insecurity, kailangan magbigay ka ng sapat na panahon sa person mo at saka sa relationship nyo. 3 cards ang nagsasabi niyan. 8 of Swords, the Sun, at the Emperor. Katulad ng sinabi ng naunang card, kailangan mas pairalin mo yung happiness. Ano man yung problema na pinagdaraanan mo ay malalagpasan mo. At saka, maninindigan ka rin sa mga decisions mo. Yung isip mo yung pagaganahin mo dito. At kung hindi mo ito ginagawa, ito dapat yung pairalin. Kasi, mas natatalo yung isip mo ng emosyon mo. Magkakaroon na ng blessing sa buhay mo. At ito yung magbibigay sa'yo ng komportable na buhay. Naka-2 cards ka na sa fear. I-let go mo ito para dumating na sa iyo yung para sa iyo na blessing. Sa financial, pinapayuhan ka ng mga cards na kung iniisip mo na wala na sigurong mangyayaring maganda sa buhay mo, yun nga talaga yung mangyayari. Pero kung maninindigan ka na marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo, talagang maraming mangyayari. Kasi kung meron kang investment, business, or career, maganda yung magiging kita mo. At saka ang ilan sa inyo makakatanggap ka ng pamana o kaya makakatanggap ka ng tulong mula sa family. Hindi mo to sasayangin. Magiging disiplinado ka sa pag-manage or paghawak ng financial mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo meron kang issue sa past or issue sa sarili na kailangan mo munang ayusin. At kapag nai-apply mo na sa sarili mo ang self-love, walang kaduda-duda na makakahanap ka ng totoong pagmamahal. Mature ito na person, lalo na kung practical ka. Practical din itong person na ito. Kailangan mo lang manindigan kung yung pagiging practical ang pipiliin mo kaysa sa love. Para meron kang relasyon na magtatagal. Kasi itong person naman na ito, stable siya at saka loving na person, pero busy ito eh. Kaya hindi siya masyadong magkakaroon ng time sa iyo. Pero maibibigay niya lahat ng gusto mo. Kumukonsulta yung person mo sa tarot reader kung ano ba yung magiging kapalaran ng buhay or ng relasyon. Mas nangingibabaw kasi yung kalungkutan at pagkalito sa person na ito.
Nakadalawang cards ka na para sa spiritual na kailangan maging mahinahon anuman yung mga problemang dumarating sa iyo at matutong makiramdam sa paligid. Itong karmic lesson, merong hindi natapos na sitwasyon or problem ang person mo. Pwede ngayon or sa nakaraan. Kaya ito yung magtutulak sa kanya na bigyan niya na ng solusyon yung problems na kinakaharap para hindi na to magpaulit-ulit. At hindi na siya ma-reincarnate na gantong sitwasyon ulit yung haharapin. Ayan o, ganun din. Kasi nga, may mga nauulit na sitwasyon. Nagwo-worry lang siya pero hindi niya hinaharap. Kaya ito yung dahilan na maraming gumugulo sa isip niya at saka hindi rin siya makatulog. Sa relationship naman, ang advice ng mga cards ay kung merong problem yung relationship, pag-isipan mo itong maigi. Huwag basta bibitaw na lang agad. Kasi yung person mo nagpapakatotoo naman sa iyo, kaya kailangan magpakatotoo ka din sa kanya. Kailangan maging patient at saka yung heart-to-heart na pag-uusap. Kasi masusolusyonan nyo pa itong problem sa relationship nyo. Guys, general reading ito kaya ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Seven of Swords, Queen of Cups at the Hierophant. Sa mga cards na ito ay mas pipiliin mo na yung sarili mo. Kasi ang ilan sa inyo mas pinapakinggan mo yung sinasabi ng iba or pinapaboran kung ano man yung makakapagpagaan sa loob ng kapwa mo. Makakaya mo nang balansehin yung sitwasyon at mas papahalagahan ang sarili. At sa kahuli-hulihan, hindi yung person mo yung tinutukoy kung ano yung hinahanap sa relasyon. Sa simula pa lang, ikaw na yung pinatutungkulan na ang gusto mo ay yung maging happy sa buhay. Kahit simple man ito or maging marangya. Kasi hanggang dito pinapakita ng cards na happiness ang pipiliin mo. Sa kalusugan, uunahin mo na mag-improve ang kalusugan mo at saka yung pisikal. Paiiralin mo yung disiplina, healing at yung maging committed sa goal mo para mapanatili yung healthy na kalusugan. Sa mga single, ang ilan sa inyo may potential person na nagkakagusto sa iyo. Pero matutunugan niya na hindi ka interesado sa kanya. Hindi ka niya pipilitin at ibabaling niya yung atensyon niya sa person na magkakagusto sa kanya. At saka kung sino yung magiging seryoso sa iyo, malalaman mo yan kapag na-meet mo na yung person, kung kailan, kung sino at kung saan. Bibigyan ka ng sign ng universe at kukutuban ka. Sa mga nasa relationship, ang ayaw ng person mo, yung pinaghihinalaan mo siya. Kaya kung umiiwas siya sa iyo, tahimik siya, or hindi siya nagkokomento sa mga sinasabi mo kasi yun lang yung alam niyang paraan para hindi kayo magkaroon ng issue. At ang gusto ng person mo ay maging payapa yung relationship niyo. Ito na yung message ng person mo sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, meron kang person na hindi na kinakausap. Kumbaga, blinak mo na siya sa social media account mo. Kasi pinakita na rin sa tarot cards na nawala yung tiwala mo sa person mo. At ito yung reaksyon niya. At meron nang namamagitan sa inyo ng person mo para maging fair yung bawat desisyon o kaya sasabihin. Kasi hindi nyo kayang solusyonan na dalawa yung problem sa relasyon.
At itong person na ito, naiisip niya na katapusan niya na. Dahil sa hindi siya masaya sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay niya. Nagpapakabisi yung person mo para hindi niya maalala yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay niya. Pero ang totoo, hindi talaga siya busy. At pangatlong card mo na ito na tinalikuran mo na kung ano man yung connection nyo ng person mo. Yun yung pinapakita ng card niya. At saka base sa mga tarot cards, yung person mo, sinisikap niya na maresolbahan yung relationship nyo kung pwede pang isalba. Lalo na't pinapakita sa cards na loyal ka at faithful sa person mo. Itong Seven of Pentacles naman na final card ang nagsasabi na pagkatapos mong i-let go yung mga unhappy na sitwasyon sa buhay mo, ito na yung time na mag-harvest ka. Aanihin mo yung mga pinaghirapan mo at yung pinagtiisan. Kumbaga, good news. At saka, ma-overcome mo din kung ano man yung mga gumugulo sa isip mo. Kaya pala sinasabi na dapat i-manifest mo yung happiness, yung positibo, para yun yung mangyayari sa buhay mo. At saka, yun na nga talaga yung nakatadhana. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer at Pisces. Pwedeng hanggang dito maka-resonate ka sa charms or hanggang sa tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.